Hello everyone, good afternoon. Medyo umaambon po rito ngayon. It's showering. But it's already a start of the summer season here in Japan. And yeah, we're expecting changes of temperature. Kanina 16 degrees and then tanghali naging 18 pero umaambon nga kaya bumaba ulit. Pero kahapon grabe rin ang init kahapon eh. I hope na everyone is fine and everything is also in a good condition. No? Pero ipagdasal pa rin natin yung mga nangangailangan ng tulong, yung mga may sakit, yung mga may problema, yung marami talagang problema. Bawat isa may problema, no po? Pero mga instances talaga na hindi stable sa rare moments sa buhay natin. No? Unexpected, ika nga. Pero yung sa mga politika, talagang buhay na nila yun talaga. Kulay na nila yun. Hindi lang bandera nila ang kulay, kundi may iba-ibang kulay talaga sa landas ng mga politicians. Pero, excuse me, palagi na lang akong nakakaganito pag nagbibideo ako. Napapanood ko ang video ko, pero yung ilong ko, hindi ko naman inaano. Kaya lang that's part really of my rhinitis allergy. And, okay. Sa mga reflections ko, kahapon may nag-comment kasi na maganda rin naman daw yung mga educational sharings ko. Siguro nabasa niya yung mga cognitive skills about learning and he pointed out about experiences. Talagang maganda rin talaga daw yung mga experiences kasi aside from the books, mga theories na talagang sa applications noon napunta na doon sa mga experiences nila and it proves kung gaano katotoo yung mga theories nila. Pero let's try to go it like this. May tanong lang ako sa inyo. Anong gusto mo? Brand new? Branded? O ukay-ukay? Brand new? Branded? Or ukay-ukay? Alam niyo man siguro yung mga ukay-ukay, mga second hand yun. Gamit na, pero pwede pa rin naman. Pero pinagbibinta pa rin sa mababang halaga. May mga sa ibang bansa rin kasi tulad dito sa Japan na pinagsawaan na, hindi pa naman sira, itinatapo na nila. Lalong-lalo na yung mga, particularly itong mga winter clothes talaga kasi makakapal. Kinakain yung area ng mga cabinets. Kaya instead na iligpit nila, since gamit na rin lang for 4 months during the winter season, tinatapon na nila or pinamimigay. And naiipon yun, nakikita ng mga mga taga-recycle and iniipon at yun, binibenta kaya nagiging ukay-ukay. Pero ito namang branded, sa totoo lang, the same rin lang naman eh. The same nagagamit. Yung mga, alimbawa lang, branded LV. Kung ano yang, alam nyo na yung sigurong LV, Louis Vuitton. Tapos, ano pa? Adidas, Puma, mga branded na mga iPhones, ganyan, Pero, ang isa rin lang dyan, the same thing lang naman ang gamit. Kaya sa branded, talagang pangalan lang nila at siguro yung quality na nga andun. Pero nasisira naman din yun eh. Kung hindi nasisira, naluluma. Naluluma pa rin yun. Kaya, pag-isipan natin kung as a brand new talaga.
Sa akin ang tingin ko, sa brand new, andoon yung pinaka-original na motibo ng gumawa, na kung ano talaga yung inisip niyang kailangan at gusto niyang gawin. Na iimbentuhin ba niya or innovation niya. Pero yung branded pwede na rin parang imitation or hindi naman imitation, kundi kinuha lang siguro niya yung design, yung purpose, pero quality-wise, ginandahan na niya. Pwede rin namang kanya yung innovation doon, ang design. Pero usually, ang nangyayari kasi sa mga branded, dahilan sa pangalan nila ay talagang kilala na at nasubukan na nilang maganda at matatag, matibay, kaya nagustuhan na rin ng tao. Yun nga lamang, yung mga sa marketing, alam na nila na nagugustuhan ng tao, kaya pinapaakyat nila ang presyo, kaya nagiging mahal. In a sense, ang binili mo na rin doon ay yung pangalan. Meron naman mga DIY do it at home. DIY, do it at your own house. DIY, do it yourself. Kaya pwede kang mag-innovate. Pwede kang mag-innovate. Ang isang ukay-ukay nga lang na banggit ko na kanina, ayun, pwede mong pagpilian brand new, branded, or ukay-ukay. Kaya, inano ko lang ito kasi nga pinag-iisipan ko yung kahapon. Kasi meron yung talagang isinulat ng author. Tapos, kung merong translator na gusto niyang sadya talagang i-translate niya sa ibang lingwahe, kailangan talaga niyang pick upin yung right word. The correct and right word in translating what is originally written by the author. Pero ang isa rin naman dito, mayroong mga words na hindi mo basta-basta ma-translate sa ibang language. Kaya ito nga rin, nagtatanong-tanong ako rito sa Japan na mayroong mga kanji. Ang kanji rin naman pala ay galing sa China. Tapos, nung dumating dito sa Japan, ganun din ang gamit nila, pero iba na ang kahulugan. The same ang pagkasulat noon. By the way, ang kanji, hindi yun alphabets na words, Parang yun talaga, parang drawing, Drawing yun, caricature na kung titingnan mabuti yung kanji, andun yung parang image na gusto nilang sabihin. Yan ang basic na natutunan ko noon nung nag-aaral pa ako ng Nihongo. Pero ang hirap kasing i-memorize And kung hindi mo nga rin ma-apply, kahit na napag-aralan mo, hindi mo na-apply, din, nabubura sa isip mo. Kaya I'm trying to reflect more dun sa video natin kahapon na yung mga original na isinulat ng author and then translate sa ibang language. So, napunta na doon sa translator. Kung iba ang pagkakaintindi niya at yun na rin ang isinulat niya being, yun na nga, translated into another language like Japanese to English, English to Filipino or Tagalog. Kaya may mga iba-ibang salita na hindi mo talaga masabing yun ang ibig at saka tinutukoy ng original na galing talaga sa author. Kaya merong mga self-interpretation
merong self-interpretation na kumbaga between the lines na nga na talagang ang pagkakalam na yun na rin ang tinutumbok. No? Kaya maganda rin yung mga research ka na ibang references naman. Kaya academically, ito namang mga sa mga researches, mga thesis, dissertations, no? Hindi lamang na iisa lamang ang pinanggalingan ng teorya sa isinusulat mo o isinulat mo. Kailangan may iba kang reference, no? Sa ibang author ba o sa ibang institution na yung source or informations mo ay talagang merong galing sa ibang nagpapatunay na yun ang tinutumbok sa research mo. Kaya merong mga references sa thesis, mga about 5. Hindi lamang sa mga local or domestic na write-ups, pati na rin sa mga international na writings. The theory of Einstein, ganon. Kailangang dubli-dublihin mo ang dyan, and then if you are to use the formula and you have the answer, kailangan mo ring tingnan sa ibang formula kung tama talaga. Kaya theory nga rin yan kasi once a theory is proven talaga and in all fields, magiging universal yan and it can be called principle. Sa religion naman, hindi yan magiging isang doktrina na lamang kung hindi yan talaga nakukuha sa mga binabasang or mga sabihin natin mga references. Kaya yung gospel ni Jesus, marami ang nag-i-interpret dyan. Kaya yun na nga sa Book of John, the Book of Mark, sa mga kung sino-sinong writings. Andun din yung the letters of St. Paul to the Romans. Kumbaga, translation na niya yun self-interpretation na niya yun. Pero, naka-align sa talagang gospel na galing sa author or Jesus. Kasi centuries na after nang namatay si Yesu Cristo when there was Paul or Saint Paul. Siya yung gumawa ng mga letters. Letters of Saint Paul to the Romans, second letter to the Romans, letters to the Ecclesiastes, and so on. Marami siyang mga Kaya magaling din itong si Paul na ito. And nasabihin ko kung mga old genius na he can really interpret the words and kuha niya sa mga, kumbaga natutumbok niya yung mga sa iba-ibang anggulo ng buhay. Pero there's a risk din na nagiging misinterpretation din sa mga nagbabasa, sa mga researchers, kung hindi talaga sila nag-iingat sa translation nila. Even in one or two sentences or one paragraph, pwedeng marong word use ka lang dyan, kama lang yan, S or singular or plural lang yan, medyo iiba ang ibig sabihin yan. Just like sa Philippine Constitution. Kulang ng isang slash. Yung linya na yun doon sa Constitution. Maraming mga batas ang umaayaw dahil sa wala na sa Constitution. Kaya dapat maging maingat yung mga nagbabasa, yung mga nag-aaral tungkol sa mga isang aralin na
hindi nila basta-bastang na masabing yun na ngayon. Kasi, yun, nabanggit ko si Einstein. May theory siya. And then if there is a problem, situations, gusto mong malaman talaga ang sagot, you try to apply the theory na kung saan meron kang na-derive na formula, you apply it and you can compute and you can get an answer. And if you are not satisfied with the answer, pwede namang i-double check mo yun eh. Kumuha ka rin ng ibang formula. Derive ka ng ibang formula from other theories and then solve the same problem. At kung magkatugma, then it is there. Nabanggit ko nga rin sa thesis, hindi lang pwedeng yung sayo lang ang concept na yon. Kailangan meron kang reference or references para acceptable. If it is only your own and self-interpretation, para kang ukay-ukay na yon. But you are correct in your own opinion. Because that is your own opinion, your own interpretation. We are not saying na it is wrong, but in your opinion, it's correct, but far from what is meant really from the message that the author wants to share or teach to the learners. Kaya kailangan maging maingat din tayo rito sa mga itinuturo-turo natin. Kahit kami mga teachers, hindi pwedeng iisa lang yung book namin. Kailangan sa isang subject, 2, 3, pati na rin yung dictionary or ngayon yung mga Google na yan, dala-dala na rin namin para hindi talaga babaliktad yung mga tinuturo namin. Kaya be careful, my dear learners. Ito, maraming mga nabubunggo. Hindi lang naman sa traditions, pero ang pinakatano dito importante ay yung truth, yung principle. Andyan man ang principle sa author or original man yan or interpretation, i-check mo sa application. Kasi may cause and effect naman eh. Andun, kung may similarity man yung nabasa mo at yung discussions ninyo, similar din lang naman. I-check mo. I-apply mo nga daw kung talagang uubra ba. Kung tama rin ba sa mga ginawa mo. Sa experiences mo naman, you can reflect. Tama ba yung ginawa ko? Tama ba yung nangyari? Ganun ba talaga ang ibig sabihin sa mga nabasa ko? Kaya, don't just be okay na lang dun sa isang nabasa mo. Don't say na yung mga interpretations ay talagang tama na dun sa original na mensahe ng author. Kaya maraming mga hindi or siguro okay rin naman, kaya lang nagiging very literal, very symbolic, metaphoric ang pagkuha ng mga iba-ibang interpreters. I'm pointing now to the Bible, the verses. Maraming mga between the lines diyan. Maraming mga interpretation, self-interpretations, experiences, opinions na kung saan sa sermons merong mga inspirational pero meron ding somehow confusing or kung hindi man medyo makapag-iisip-isip ka. Tama ba yon dito sa ganitong chapter ng ibang author? So, timbang-timbangin mo, i-reflect mo if it really sides to your experiences. Yun lang. Kung doon ka ba sa brand new, sa branded, or sa ukay-ukay.
Okay. Yun lamang po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang ating Sir Kutaylo sa ating Sunset Moments. Peace be with us all.